Nathan's POV. Naratili lang akong nakatayo dito sa may kama habang pinapanood ko lang siyang nag-iimpake. Gusto ko siyang pigilan pero di ko maigalaw ang mga paa ko. Nagsimula na naman si Scarlett ng isang episode like, what the heck? Lahat na yata ng pag-iintindi, pagpapasensya at panunuyo, nagawa ko na. Pero ngayong gabi, tila nauubos na ako. Hindi ko na alam ano pang gagawin ko. Minsan nga naiisip ko na baka may multiple personality siya. May times kasi na okay naman kami pero nitong mga nakaraan napapansin ko, madalas uminit ang ulo niya kahit maliit na bagay lang. Tapos bigla-bigla maghahamon ng hiwalayan. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagiging high school dahil kung minsan wala naman talagang kakwenta-kwentang kinagagalit niya. Pakiramdam ko nga minsan nagdadrama lang siya, kaya hindi ko na napigilan kanina nang sabahin ko sa kanya na ano na namang dramang ginagawa niya and for the first time, napagtaasan ko siya ng boses. This night is supposed to be a chill and fun night. Di ako makapaniwala sa inasal at ginawa niya sa mismong harapan ng dalawang kaibigan ko. I want them to get along together dahil importante sila sa buhay ko pero iba ang nangyari. Tapos na si Scarlett sa pag-iimpake, nanatili pa rin akong nakatayo at nakatingin lang sa kanya. Naglakad na siya at nalagpasan lang ako hanggang sa nakalabas na siya ng kwarto. Napaupo ako sa may aking kama, iniisip ano bang next step ang gagawin ko. Bigla naman pumasok si Angelo sa room ko. What the heck are you doing? Habulin mo si Scarlett, ang utos niya sa akin. Are you kidding me? Di mo ba nakita anong ginawa niya? She drives me crazy at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Then you really love her. Ang seryosong sabi ni Angelo. I know pero di ko na matagalan ng ugali niya. Kita mo naman kung anong ginawa niya, di ba? Ang sagot ko pa kay Angelo. Yes, I'm making love with Scarlett pero sapat na bang reason yon to tolerate her craziness? All women are crazy and I think she's kinda sweet na inaalala niyang health natin. Nanlaki naman ang mata ko sa sinasabi ni Angelo. Like, is he serious right now? Pagkatapos ng ayawan, harap-harapan ng food na inihanda ni Scarlett. Tapos ganyan ang sasabihin niya sa akin? Come on bro, don't look at me like that. Sinasabi ko lang yung bright side na ginawa ng girlfriend mo. Maganda naman talaga yung intention but the timing is not right. At yun ang dapat i-work out yun ni Scarlett. Well, my point is, Angelo, bigla namang sumulpot si Steven. Actually, kinain ko yung vegetable chips. Tolerable naman ang lasa, pero at least diba hindi tataas ang kolesterol ko? Nagtawa na naman kaming tatlo at pagkatapos bigla ulit nagsalita si Steve. O ano pang iniupo-upo mo dyan? Habulin mo na! Dahil sa sinabi ni Steve, para ako naging runner na kasali sa Olympics. Sa isang iglap, nasa tapat na ako ng elevator, pero as expected, nakasakay na siya. Scarlett's POV. Pinunasan ko agad ang aking luha dahil muling bumukas ang elevator. May sumakay na isang matandang lalaki na may kasamang batang lalaki. Sa tingin ko mga nasa 5 years old na siguro ang bata pero para nagpupumiglas ito at pinipigilan ng matanda. Sa tingin ko, maglolo ang dalawa. Sabi nang hindi pwedeng magpipindot nakakahiya sa ibang sakay. Ang suway ng matandang lalaki sa bata at ang bata naman parang paiyak na. Gusto siguro ng bata pindutin ng floor buttons kaso napindot ko na kanina yung ground floor kaya hindi na niya mapipindot at ngayon nga pinipigilan siya. Parang naawa naman ako sa bata kaya hindi ko napigilan ang aking sarili magsalita. Okay lang naman sigurong pumindot ng isang bata since kami lang naman ang sakay, wala namang ibang tao. Ay okay lang po, sige pindot ka isa. Ang nakangiti kong sabi sa bata at kumalma naman ito. Okay. Bibitawan kita, pero isa lang ha, and say thank you to the lady. Ang sabi pa na matanda sa bata. Nag-smile naman ang bata at nagsabi sa akin ng thank you, tsaka lumapit sa mga buttons, pero nagulat ako sa bilis ng kamay nito. Dahil lahat lang naman ang button na pailaw niya. Sa madaling salita, napindot niya. Imbes malapit na kami sa baba, ngayon ay magsa-stop tuloy kami every floor na madaraanan namin. Sinasabi ko na ikaw talagang bata ka. Sorry miss ha, ang hingi ng paumanhin na matandang lalaki. At agad niyang kinuha at hinawakan na mahigpit ang kamay ng bata. Okay lang po yun, bata ang sagot ko naman. Napailing na lamang ako at wala na rin naman akong magagawa. Nathan's POV. Di na ako nakapag-isip na maigi na makita ko, wala na siya sa tapat ng elevator. Naisipan kong gamitin ang hagdanan at nagmamadali ako sa pagbaba.
Halos hingal na hingal ako na makarating ako sa ground floor at agad akong lumapit kay Elaine, ang receptionist. Nakalabas na ba si Scarlett? Ang humahangos kong tanong sa kanya. Hindi ko po siya nakita. At sakto naman, biglang tumunog ang elevator at nang pagbukas nito, agad ko siyang nakitang sakay nito at nagtamang aming mga paningin. Oh, come on! Ang sabi niya na tila, hindi makapaniwalang nandito na ako ngayon. Bakit ganon ang reaksyon niya? Hindi ba siya natutuwa at hindi ko siya sinukuan? Eto ko ngayon, nasa harap niya. Humahangos at puno ng pawis ang aking katawan. Mahabol ko lamang siya. First time ko tong ginawa sa isang babae. At hindi lang tong paghahabol na to, pati yung mga matyagang pagsuyo sa kanya every time tinutopak siya. Ano ba, Nathan? Di ka ba napapagod? Agad ng tanong niya na magkaharap na kami. Actually, sa mga oras na ito, ramdam na ramdam ko pa rin ang pagod sa ginawa kong pagtakbo. Listen to me. I am sorry sa naging reaksyon ko kanina. Please, bumalik na tayo sa taas. Humahangos pa rin pero nagawa kong sabihin sa kanya ang mga salitang iyon. Pinagdikit ko ang dalawang palad ko na tila ba nagmamakaawa ko sa kanya. Nathan, nababaliw ka na ba? Hindi ako po pwedeng bumalik sa itaas. Wala na akong mukhang maiharap kina Angelo at Steven. Ang sabi pa niya. Trust me, Scarlett. Wala lang sa kanila ang nangyari. Kinakain na nga nila yung food na piniprare mo eh. Ang paliwanag ko pa. Gusto ko sanang idugtong na ang dalawang kaibigan ko nga ang dahilan kung bakit nagbagong isip ko at ngayon nga, hinahabol-habol ko na ulit siya pero naisip ko wag na. I need to be careful with my words dahil baka ibalik lang niya sa akin at sabihin pa niya na kung di pa ako binuyo ng dalawa, nahabulin siya wala ako dito ngayon. Magaling pa naman si Scarlett magpaikot ng mga salita kaya't kailangan kong isipin mabuti bago ko imikin ang sasabihin ko sa kanya. Parang di naman siya makapaniwala sa sinabi ko. Talaga? Kinakain nila? Yes, and they're sorry. Ang sabi ko pa kahit na hindi naman talaga. Pagkakit na lang namin sa itaas, sinenyasan ko na lamang si Angelo at Steve na mag-story kay Scarlett. Natahimik naman siya, tila ba. Nag-iisip ako at ako na may nanatili lang nakatingin sa kanya, hoping na mawawala na ang topak niya. Nagpakawala naman siya ng isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. I'm sorry, Nathan, pero ayokong umakit doon ngayon. Sobrang nahihiya din ako sa nangyari. Can you please give me some space? Need ko muna umuwi sa bahay to sort things out. Okay, kung yun ang gusto niya, pero need ko ng assurance kaya inago ko sa kanya ang travel bag na hawak niya. Nathan? Ang saway niya sa akin. Hindi kita pipigilan, Scarlett, kung gusto mo nang umuwi. Pero hindi mo po pwedeng iuwi to, okay? Ang turo ko pa sa bag na inagaw ko sa kanya. Nag-attempt pa siya na bawiin mula sa kamay ko pero pilit kong ilalayo sa kanya ang bag. Napailing-iling naman siya sa sinabi ko pero bahagyang natawa at ilang saglit pa ay itinaas ang dalawang kamay niya na tila ba sumusuko sa kakulitan ko. Okay, fine. You win. Scarlett's POV. Nang pagbukas ng elevator ay, oh come on. Di ko na napigilan ng bibig ko at hindi ako makapaniwala, sinundan din pala niya ako. Akala ko makakawala na ako sa relasyong ito pero bigo na naman ako. Pagod na ako makipagdiskusyon kay Nathan. Tinanong ko pa siya kung di ba siya napapagod dahil kung ako ang lalaki. Tapos ganito ang ugali ng girlfriend ko ay pababayaan ko na. Pero ibang klase ang pasensya nito ni Nathan, wala akong masabi. Kailangan ko isagawa ang plan B, ang i-ghost siya. Nagdahilan na lamang ako na wala na akong maihaharap na mukha sa mga kaibigan niya pagkatapos na nangyari. Pero ang Nathan nasisiguro. Kinuha niya ang bag ko at ayaw pa talaga niyang ibalik. Wala, suko na talaga ako. Napataas na lamang ang aking mga kamay. Alam ko kaya niya yung ginagawa para masiguro niya na babalik ako. Pero hindi rin. Hayaan ko ng bag na yun. Mga damit lang naman yun eh. Okay nga, at least mababawasan ang liligpitin ko. Ang mahalaga, makauwi ako ngayon sa tinutuloyan namin. Need ko na rin talagang umuwi dahil bukas na ang alis na Diana, tapos sa makalawa naman ang uwi ni Margo. At kailangan ayos na mga gamit namin dahil hindi nga kami nag-renew ng upa sa apartment at need na namin umalis. As expected, hinatid pa ako ni Nathan sa labas ng building at ngayon ay nag-aabang kami ng taxi. Nathan, I'm sorry sa inasal ko kanina at nung nakaraan. Hindi ko alam kung bakit bigla ko naisipan na mag-sorry sa kanya. Siguro because of guilt
dahil alam ko sa sarili ko, di naman talaga tamang pinaggagawa ko at sinusunod ko pang gagawin sa kanya. It's okay. You need space at naiintindihan ko. At sa tingin ko rin, we need this. At sa tingin ko, tama ka. Masyado nga ata kitang minadali, pero please, i-message mo ko ha, kapag nakauwi ka na. Oo naman, ang matipid kong sagot. Hanggang sa may dumating na taxi at nakasakay na ako. Habang umaandar ang taxi palayo, nilingon ko siya mula sa likuran. Nakatayo pa rin siya doon at nakapwesto na pinaghintay namin. Ang bigat naman sa dibdib. Isabay mo pa yung background music na nagpe-play sa radyo ni Manong taxi driver. Kainis naman oh. Bakit ba kasi ganito ang nararamdaman ko? Na in love na rin siguro ako ng tuluyan kay Nathan, kaso nga hindi po pwede. For sure, mamimiss ko ang Disney Princess treatment na ipinararanas niya sa akin. Sana makahanap siya ng babaeng deserve niya, di tulad kong mapagkunwari at ubod ng sinungaling. May tumulo na namang luha sa mata ko pero agad kong pinigil ang aking sarili. Mula sa oras na to, right at this moment, dapat kalimutan ko na siya. Ngayon nga, nakarating na ako sa apartment at naabutan ko si Diana. Nasa sala at nanonood na naman ng paborito niyang Korean novela. Oh, Ate Scarlett, bakit nandito ka? Ang tila gulat niyang sabi. Bakit siya magugulat? Dito naman talaga ako nakatira. Alangan namang di ako umuwi. Alam kong bukas ng alis mo. Ang pagdadahilan ko na lamang. Ang sweet naman. Iba talaga kapag in love. San pala si Kuya Nathan? Ang muling tanong niya. Langya naman Sinisimulan ko na ngang kalimutan yung tao May nagpapaalala na agad. Nasa kanila. At di naman sa minamadali kita sa pag-alis ha. Nakaredy na ba mga gamit mo? Gusto mo tulungan kita? Ang pag-iiba ko ng usapan. Thank you Ate Scarlett pero tapos na po ako mag-impake. Ready na po ako sa pag-alis bukas. At tinuro niya pa ang maletang nasa gilid ng sofa. Di naman halata na ready talaga siyang umalis sa apartment na to. Samantalang ako parang hindi pa. Nginitian ko na lamang siya. Sayang akala ko pa naman matutulungan kita. Makapag-bonding pa sana tayo bago ko umalis. Ang sabi ko pa sa kanya. How sweet. Don't worry Ate Scarlett, lagi kitang i-message. At saka, may food pala dyan sa mesa. Kain ka pala muna. Alam mo, napadami na rin ang pa-deliver ni Jowa Hey, aminin ko man o hindi, namimiss ko rin tong si Diana, lalo na ang mga pa-free food niya. Nagpunta ako sa pagkainan para kumain, pero konti lang ang nakain ko gawa ng wala akong gana. Kung tutuusin, dapat ko tumako dahil hindi pa ako nakakain ng ayos. Gawa ng sinabotahe ko nga yung supposed to be kakainin namin ni Nathan. Kamusta na kaya sila? Totoo kaya na sinabi ni Nathan na talagang kinain ng dalawang inihanda ko? Ang tindi naman talaga kung totoo. Kung ako nga, hindi ko nga makain Pero mahalaga pa ba yun? Hindi ko na sila dapat isipin pa. Parte na sila ngayon na nakaraan ko at dapat mag-move on na ako. Habang nagiligpit ako ng pinagkainan, nagpaalam na si Diana, tutulog na raw siya at pumasok na siya sa room niya. After ko magligpit dito sa kusina, pumasok na ako sa aking kwarto para kunin ang aking tuwalya at makaligo muna. Pinigit ko ang aking mga mata dahil tinapat ko ang aking mukha sa tapat ng shower and gosh, naalala ko na naman si Nathan. 1 o 2 oras pa lang ata kami nagkakahiwalay, parang ayaw na akong patahimikin pa ng isipan ko. Ngayon nasa kwarto na ako at nagpapatuyo na ng aking buhok. Tinapat ko sa electric fan ang aking buhok habang sinusuklay ko. After kong magpatuyo ng buhok sa electric fan, humiga na ako sa aking kama para matulog. Pinikit ko ang aking mga mata pero ayaw kong dalawin ng antok at may isang taong gumugulo sa aking isipan. Ngunit, ganun pa man pinilit ko ang sariling matulog. Kailangan kong ikondisyon ang aking katawan. Need ko ng sapat na tulog para mag-recharge at marami akong aayusin bukas at sa mga susunod na araw. Di pwedeng magulo ang mga plano ko at hindi po pwedeng mabaliwala lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa lintik na pag-ibig na yan. Naalimpungata naman ako ng maramdaman ko, parang may humahalik sa aking mukha. Dahan-dahan kong minulat ang aking mata at naaninag ko agad ang gwapo niyang mukha na nakangiti sa akin. Isa ba tong panaginip? Kasi kung oo, ayoko niyang magising. Nathan's POV. Pumayag ako sa gusto ni Scarlett. Ninayaan ko muna siyang umuwi at siniguro ko pang nakasakay siya ng taxi bago ako umakyat sa itaas. Oh, bakit yung bag lang nadala mo? Nasa na may-ari?
Aagad pambubos ka sa akin ni Steven pagpasok ko pa lang sa loob. Di ko na siya pinansin at wala na rin ako sa mood. Nagtuloy lang ako ng lakad papunta sa kwarto ko para ibalik sa cabinet ang bag ni Scarlett. Wala na ako sa mood para makapag-bonding sa dalawa kong kaibigan, kaya't sinabi ko sa kanila kung pwede umuwi na sila at gusto ko na lamang matulog. Naintindihan naman ang dalawa at umuwi na rin sila. Niligpit ko naman ang mga pagkain at diretso ko ng sinut sa basurahan at di rin ito makakain. Sana after nito, maging okay na kami ni Scarlett. Nang kausap ko siya sa baba kanina, mukhang ayos naman ang pag-uusap namin hanggang sa matapos na ako't lahat sa ginagawa ko at ngayon nga, humiga na ako sa kama. Napatayin ako sa side kung saan nakapwesto na higa ang girlfriend ko. I missed her already kahit 2 oras pa lang nakakalipas nang hinayaan ko siyang umalis. Kinuha ko ang cellphone para i-check kung may message siya pero wala. Ang sabi ko pa naman magme-message na siya kapag nakarating siya ng bahay. Agad akong nag-type ng message para tanungin kung nasa bahay na ba siya. Pero ilang minuto lang nakakalipas, wala pa rin siyang reply. I tried to call her pero ring lang ng ring at di niya sinasagot. Mula sa pagkakahiga, tumayo na ako para magbihis. Pupuntahan ko siya at hindi talaga ako mapakali. I need to see her. Kailangan ko makasiguro kung talagang nakarating ba siya ng bahay. Nagbook ako ng car ride para mas mabilis ako makapunta sa apartment niya. Nasa tapat na ako ng pintuan na maisip ko na baka tulog na sila, pero nandito na ako bahala na. Kumatok ako ng 3 beses at surprisingly ang bilis. May nagbukas agad ng pinto. Si Diana agad ang nakita ko, may hawak ng isang basong tubig. Buti pala lumabas ako para kumuha ng mainom na tubig. Dahil kung hindi, baka abutin ka ng umaga hindi pa namin narinig ang pagkatok mo. Ang nakangiting bungad niya sa akin. Si Scarlett, nandyan ba? Ang parang medyo nahihiya ko pang tanong. Nasa room niya na. Bakit? Sabi na Kaya biglang umuwi si Ate Scarlett siguro. LQ kayo no? Sige, pasok ka na. Pakilak na lang ng pintuan, kuya. At tinalikuran niya na ako at bumalik na siya sa kwarto niya at sinara ito. Buti naman at nandito na si Scarlett. Pumasok naman ako sa loob. Sinunod ko ang utos ni Diana na ako na nag-lock ng pintuan. Naglakad ako papunta sa kwarto niya na nakasara. Pinihit ko ang doorknob at hindi naman yon nakalock. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at nakita ko siya natutulog. Scarlett's POV. Naalimpungatan naman ako na maramdaman kong parang may humahalik sa aking mukha. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at naninag ko agad ang gwapo niyang mukha na nakangiti sa akin. Isa ba itong panaginip? Kasi kung oo, ayoko na magising. Pero hindi kaya... Agad akong napabalikwas ng upo sa kama. Nandito ngayon si Nathan sa loob ng kwarto ko. Nakaupo sa gilid ng kama. Anong ginagawa mo? Bakit nandito ka at paano ka nakapasok? Ang sunod-sunod na tanong ko sa kanya. I'm sorry, hindi ko na napigilang hawakan at halikan ka. Namiss kita agad at kaya ako nandito dahil hindi kita makontak. Ang sabi ko, di ba na mag-message ka kapag nakauwi ka na? And lastly, si Diana nagpapasok sa akin dito. Ang sagot niya sa mababaw na boses. Ang lahat ng katanungan ko ay nasagot niya. Gosh, bakit pa kasi hindi ko siya nireplyan? Yan tuloy pumunta pa siya dito. Iniisip ko pa kung magsasorry ako sa kanya pero wait, sinabi ko nga pala sa kanya na I need space. Kaya hindi kita mini-message dahil ang sabi ko sa'yo kanina, I need space para naman makapag-isip-isip ako. Para naman ayusin ko rin yung sarili ko, yung ugali ko. Para hindi na maulit yung nangyari kanina or yung kung ano pa man ang hindi magandang ugali na nagawa or naipakita ko sa'yo. Ang paliwanag ko sa kanya. Parang ito na rin siguro yung way ng pagsasorry ko. Kahit ang totoo, ilang araw na lamang, tuluyan na akong aalis at mawawala na sa lugar na ito at hindi na kami muli pang magkikita. I know. And I'm sorry kung nakulitan ka na sa akin. Gusto ko lang talagang makasigurong ligtas ka nakauwi. Don't worry, uuwi na rin ako para maibigay ko sa yung space na kailangan mo. Ang mahinahon niyang sabi pero kita ko sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Nang bigla naman kaming nakarinig na malakas na kidlat at pagkulog mula sa labas. At kasunod nun ay ang malakas na pag-ulan. Pareho pa kaming napatingin sa bintana at kita nga namin bumubuhos ng malakas na ulan sa labas. Tumayo siya takmang maglalakad palabas ng kwarto ko pero agad bumangon at napaupo sa kama. Mabilis kong hinawakan ang braso niya. Paano ko naman siya papauwiin kung ganyan ang panahon? At isa pa nasa mood na ako ngayon. Sino ba naman ang hindi matuturn on sa ginawa niya?
Talagang pumunta pa siya dito para lang masigurong ligtas ako? Gusto ko sana siyang sagutin na, kaya lang, ang sarili ko, I don't want to ruin our moment. Our last moment being together. Mahirap man tanggapin pero ito na ang huling gabing makakasama ko siya at gusto ko na maging maganda naman ang last na pagsasama naming dalawa. Napatigil siya sa ginawa kong paghawak sa kanya. Lumuhod ako sa ibabaw ng kama habang siya na may muling pumaharap at nilapitan ako. Magkaharap na kaming dalawa. Tumitig siya sa mukha ko at ganon na lamang din ako sa kanya. Hinawakan ko magkabilang pisngi niya at nilapit kong aking mukha sa mukha niya hanggang sa maglapat ng aming mga labi. Naramdaman ko naman ang dalawang kamay na humawak sa bewang ko at humahaplos sa plus doon. Kahit medyo malamig. Ang panahon gawa ng malakas na ulan sa labas, pareho naming ramdam ang init ng aming mga katawan. Hanggang sa natapos kami, hindi muna ako umaalis.